Hey, what's up mga kabowlers, maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa maraming ang galit kay Luka Doncic ngayon, at ang balita sa problema ng OKC kontra sa GSW. Tara na't pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hotshots. Una nga muna tayong ako mga kabowlers sa balita patungkol sa maraming ang nagalit kay Luka Doncic sa naging laro nila kahapon kontra sa Suns. Well, alam naman nga natin kahapon bago pa man nga po magsimula ang laro ng Lakers at ng Pelicans ay expected na rin naman nga po para sa Lakers na makukuha nila ang panalo dahil base nga sa laruan ng dalawang kupunan na ito ay literal na malayong-malayo kung ikukumpara kahit nga po sa distansya sa standings ay literal na sobrang malaki nga talaga ang kanilang agwatan. Ngunit sa ginanap ng laro kahapon sa naging unexpected na pagkatalo ng Lakers ay marami ng mga fans ang nadismaya sa kanilang naging sistema, literal na tambak at hindi man lang nga po mga kabowlers nakadikit ang team ng Lakers. Kaya matapos nga po mga kabowlers ang naging laban, marami ngang nadismaya sa Lakers, lalong-lalo na kay Luka Doncic dahil sa pagiging ball dominant nito na kahit nga po mismong si LeBron ay hindi na nakakaranas ng pasa galing sa kanya. Kaya talagang inulan nga po ng masasamang reaksyon ang Los Angeles Lakers kahapon sa naging resulta ng naging laro nila na literal na nagpadumi sa kanilang win streak. Samantala pumunta naman tayo mga kabowlers sa balita patungkol sa may malaking advantage nga daw ang Warriors kontra sa OKC. Well, kung susumadahin nga natin sa magiging laro nga po ng Warriors mamaya kontra sa OKC ay alam naman natin na talagang malayo nga talaga ang kanilang agwat, isang top 1 laban sa top 8 na kasalukuyang nagkakaroon ng struggle ngayon sa mga road games. Kaya kung iisipin natin ng mabuti, literal na sobrang nakakalamang nga po mga kabowlers ang OKC. Ngunit base nga sa inilabas na injury report ng ESPN, tatlo nga sa player ng OKC ang hindi maglalaro. Ito ay sina Alex Caruso, Lu Dort, at Isaiah Hartenstein dahil sa mga iniinda nitong injury sa kanilang pangangatawan, na kung titignan natin ng mabuti mga kabowlers, malaking advantage nga ito para sa Warriors, lalo pat nasa kanila pa ang home court advantage. Sa mga hindi nakakaalam, mamaya nga po ay maglalaro na si Seth Curry at LJ Cryer, kaya kahit wala nga si Stephen Curry ay marami naman bagong solte para sa GSW na maaring magpagulat sa OKC mamaya sa kanilang magiging laro. Kaya abangan natin ito mamayang alas 12. So yun lamang mga kabowlers, yan lang na muna ang pag-uusapan natin ngayon. Pindutin nyo na ang subscribe, and hit nyo na rin ang notification bell sa mga susunod na update sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hotshots, thanks for watching. Kanilang magiging laro. Kaya abangan natin ito mamayang alas 12.